dear beloved, Boss Mike, Cervera. 500 pisong ayuda ang lokal. Palakasan ng volume mga kababayan, palakasan ng volume ha. Lakasan nyo volume nyo. Dali na. Oh, eto na. Pakinggan nyo na lang. Manila LGU itinaas sa 4,000 ang matatanggap ng mga tsuper sa libreng pamasahe program. May programa ho ang lungsod ng Maynila patungkol po diyan po sa mga mga namamasada. Sana ho mga kababayan, kung nagagawa ho ng Maynila, bakit ho hindi nagagawa ng maraming lugar sa Pilipinas? 'Di ba? Kasi mga kababayan, ako naniniwala, no? Huwag tayong umasa ng umasa kay Pangulo. O bakit kanyo? Meron naman kayong hinalal na mayor. Meron naman kayong hinalal na kongresista. May hinalal naman kayong gobernador. May hinalal naman kayong mga busy nila. 'Di ba? Mayroon pang bukal, o 'di ba? Mayroon pang mga kagawad, mayroon pang mga konsehal. Mga kababayan ko, ano na hong mga silbi ng mga pinaghahalal ninyo na 'yan? Kung hindi rin naman pala nakakatulong katulad ng ginagawa ni Isko. O 'di ba? Mga kababayan ko, 'di ba? Yan katulad ng kay Isko. O pakinggan nyo. Na pamahalaan ng Maynila na ipamimigay sa mga tsoper o nakabilang sa libreng pamasahe program ng lungsod. Dahil dito 4,000 na ang matatanggap ng mga tsoper bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Inanunsyo ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na itataas sa 4,000 mula sa 3,500 ang matatanggap na ayuda ng mga tsuper na kaloob sa libreng pamasahe program ng lungsod. Ayon sa alkalde, ang dagdag ayuda itugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel na umabot sa 18 piso na dagdag ngayong Abril 7. Layunin ng pamahalaan ng matulungan ang mga tsuper na makabawi sa tumataas na gastos sa biyahe habang nagpapatuloy ang libre sakay para sa publiko. Patuloy namang inaasang makikinabang ang libo-libong pasahero sa programa kasabay ng pagsuporta sa hanap buhay ng mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Samantala, batay sa datos ng Manila Traffic and Parking Bureau kahapon, Abril 6, umabot sa 174,325 pasahero na tulungan ng libre sakay program kung saan 1,052 jeep ang aktibong gumiyahe upang magsilbi sa publiko. Eto yan mga kababayan ko Baka hindi nyo nalalaman ay yung impormasyon natin na yun pong sinundan ni Mayor Isko dyan po sa Maynila, mga kababayan, ay sinimot po yung pondo. Nakuha nyo? Parang si Duterte lang, sinimot niya yung pondo nung pumalit si Pangulo, abay naglikom pa ng pondo para meron pang pang-ikot. Ganon din po ang Maynila. Alam nyo po ba na na-delay yung mga sweldo ng mga empleyado sa City Hall? Gawa nga po mga kababayan, na sinimot po noong pong sinundan na mayor dyan. Mga kababayan, sinimot, walang pondo. Tindi talaga, no? Mga kababayan ko. Di ba? Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Ngayon, eto na. Tignan nyo ho. Sa maikling panahon, nakaipon si Mayor Isko para mayroon pong pamprograma sa mga tsuper na maglilibre ng mga sakay ng mga taga Maynila. Kita nyo ho yan? Ibig sabihin mga kababayan, abay maganda ho yung ginagawa na pamamaraan ni Isko Moreno. Ay kita nyo may programa sa bawat mga pagtulong sa mamayang Pilipino, planchado. Meron pong nakalaan para po sa mga Manileño. Yung ibang mga lugar dyan tulad ng Davao. Meron kaya yan mga kababayan? Tanungin nyo naman yung mga taga Davao kung meron silang ganire. Kaya mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Dahil nga po,
yan, nabibisto na ho yung mga ginagawa ng mga Duterte, tulad kanina, yung mga dating mga DDS, nagbaliktaran na. Eto ho, isang Bisaya na ngayon mga kababayan ko, medyo napapansin ko na, alam nyo ako mahilig ako mamansin ng mga ganito Eto ho, dati ho itong DDS, dating sumusuporta kay Digong, pero natauhan mga kababayan ko, ayan, kita nyo. Anong tawag sa Simana San... di ba? Alam nyo, I disagree. Kasi kung tutusin, kung weak leader nga si BBM, bakit pumayag ang Iran na makapasok ang barko ng Pilipinas doon sa Strait of Hormuz? Correct. Weak leader ba yon? At saka isa pa, ang tinatawag ninyo na Dating maingay ito na, mga kababayan ng mga DDS, ngayon tingnan nyo, pinagtatanggol si Pangulo. weak leader, siya ang dahilan kung bakit naban ang Pogo. Weak Correct. leader ba yun? Hindi. At saka, ang weak leader na tinatawag ninyo, dinagdagan niya ang produksyon ng natural gas. Sino ang makikinabang? Ang mga Pilipino. Weak At saka leader weak ba yun? leader ba? Ang tao Na? pinaimbestigahan ng flood control. Weak leader ba Correct. yun? Weak leader Tapos ba ang yun? ending, Oh. kinalaban siya ng lahat. Correct, nene, di ba? Buti pa tong bata na to, mas matalino pa kay Sara. Tuloy mo. Kinontra nga niya yung mga malalaking tao Kaya siya pinagtutulungan. Tama. At saka, hindi ko maintindihan bakit hindi ninyo makita ang effort ng leader. Correct. Tapos, ipagpipilitan nyo na naman na mas maganda kasi ang administrasyon noon. Noon. Hindi pa rin kayo naka-move on sa noon. Oo nga. Maraming ang crime rate noon Kung Oo nga. tutusin. Totoo yan, nene. Maraming mga nangyaring krimen noon. Mataas ang crime rate noon. Yon ang ibig sabihin. Sige, nene, tuloy mo. Huwag ninyong isisi kahit sino pa ang Pangulo na makaupo, basta may masamang tao, may masamang tao. Huwag niyong isisi sa Correct. Pangulo. Pati siguro kung mabilaukan kayo, matapilo kayo, kasalanan pa lang Pangulo Laging ganun, nene. Laging ganun. Kita niyo mga kababayan ko, dating DDS ngayon nagtatanggol na kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, eto pa, nene. Pasukin mo. Eto pa. May nag-comment, ang sabi niya, di ba Duterte ka, bakit ka bumaliktad? Ayan na mga kita nyo mga kababayan ko, dating DDS bumaliktad mga kababayan, si Nene. Una, hindi ako loyalista. Pangalawa, hindi. Ito, yan ang paliwanag niya. So ayun, may nag-comment, ang sabi niya, di ba Duterte ka, bakit ka bumaliktad? Unang-una, hindi ako loyalista. Pangalawa, hindi ako manhead. Pangatlo, hindi ko tinotolerate yung mga maling gawa. Okay? Hindi ko... Tama! Alam nyo, wala namang namimilit na maging loyalista kayo Ang problema, mga kababayan, yung nananatili kayo sa pagiging tangat, mangmang at bobo ninyo. Na kapag ka may namulat, kakapanood kay Mike Cervera, magagalit kayo. Di ba, nene? Pakinggan nyo. Kayong mga DDS, mamulat na kayo. Argo, thank you Namulat ka. Pakinggan nyo si nene Pakinggan nyo. Eto na, Teresita Tan, late ka na. ko naman sinabi na hindi ako pabor sa war on drugs, pero kasi okay naman siya. Ang problema lang, hindi siya patas. Okay, hindi siya, alam mo yun, merong mga inosenteng na damay, at saka merong pinoprotektahang mga drug lords. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang. Ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Isa siya sa mga isinangkot sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa pamagitan ng magnetic lifters noong August 2018. Idinadawit na ng dating Customs Intelligence Officer ang ilang miyembro ng pamilya Duterte at maging si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na mga sangkot umano sa smuggling ng illegal na droga. At ito pa, di ba sabi ni Tatay Digong, My God, I hate drugs. And I had to kill people because I hate drugs. Kita nyo mga kababayan ko? Yan ho yung mga pandalin ni Digong noon na nabudol kayo. Nabudol kayo ni Digong.
Oh, di ba? Sinabi Oo. niya. Pero anong connection niya kay Michael Yang? Correct. Bakit nila kaibigan ang mga taong ito? Oh. Eh kasi nga tropa, nene. Tropa sa sindikato. 'Di ba? Tropa sa sindikato eh. Oh. Sabi nga ni Arnold Lopez, I hate drugs. I love drug lord. Lagyan mo ng S kasi marami, Arnold. I hate drugs. I love drug lords. Ganon. 'Di ba? Oh, tuloy. Ako po si Police Colonel Eduardo Calderon Acerto, isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP, Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Acerto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan po ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bong. Kita nyo, mga kababayan ko? Yung iniimbestigahan pala ni Acerto, malapit kay Digong. Oo. Kadugtong ng bituka ni Digong. Kadugtong din titaning ng bituka ni Bongo. Nako, mga kababayan ko, eto na. Oh. Parehas tayo, classmate tayo sa Pugo Elementary School din ako nag-graduate. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote. Laka, grabe mga kababayan ito, matindi ito, no? Talagang ito, si Digong yata ang leader ng triad, eh, no? At malamang, patay na. Laka, patay na daw yung dinukot nila. Mamatay ng tao talaga yan, sila Digong, mga kababayan. Grabe, kriminal yung mga yan. Ilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga... Natalakay nga natin yan, di ba? Yung face mask, face shield, ilang beses na natin natatalakay yan. Biruin ninyo mga kababayan. Naglabas ng pondo ang gobyerno, tapos wala nang bumalik sa gobyerno. Ang ginawa nila nung dumating yung in-order, hindi naman pinamigay. Binenta na mga Yun yung nakakainis doon, ano? Biruin nyo ganito, no? Halimbawa, binigyan nyo ako ng pera. Di ba? Kayo yung gobyerno, bigyan nyo ako ng pera, bibili ko ng mga gamit. Imbis mga kababayan kumita, wala nang bumalik. Tapos ang ginawa ko pa, binigyan nyo na ako ng perang pinambili, ay yung produkto na binili ko, abay pinagbebenta ko pa. Na may kita pa. Diba? Sa madaling salita, hindi na nakabalik ang puhunan, wala nang kita, hindi pa nakabalik ang puhunan. Tindi, no, mga kababayan, no? Tuloy. Akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampo nito at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi. Ito ang problema mga kababayan kapag ikaw ay sumalungat kay Duterte, abay ibabaling sa'yo eh. Ikaw yung babaliktarin. Ikaw yung babaliktarin na drug lord o protector ng mga drug lord. Ganyan ang ginagawa ni Duterte. Ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jing Ik-kyu. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA.
Mr. Duterte? May drama pa kayo? At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU-3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Alam na pala ni Digong na may search warrant na eh. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory. Pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito. Kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin isinagawa yung raid. Nagpasabi daw kay Duterte bago isagawa yung raid, mga kababayan, ano? Grabe itong mga binunyag ni Asierto na to eh. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Grabe. Itanong mo kay Las Cañas. Nalulungkot ako. Kasi lumapit naman ako sa Senado noon. Nadiskubre namin yung proteksyon na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lee. Kita nyo mga kababayan, lahat ng kasama ni Digong, puro mga drug lords! Hindi ba kayo matatauhan, mga inang-inang mga DDS kayo? Bakit kasama ni Digong lahat ng mga drug lords? At lahat ng mga kasama ng Digong na yon, hindi naman mga namatay yun. Ang mga pinatay yung mga maliliit, yung mga langgam. Kung ihahalimbawa nyo lang. Kay Asierto, isinumita raw niya ang kanyang intelligence report sa PNP at PIDEA pero hindi ito pinansin. Hindi nila ma-dispute yung aking report. Ang ginawa nila is sinaraan ako at yung team ko. Yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot at ang isa ay binaril, namatay. Ilan ang namatay? Dahil Grabe no mga kababayan, ano? Ganun yun, kapag lumabang ka kay Digong, papatayin ka. Mamatay tao si Digong. Kaya deserve niyang murahin. Deserve niyang babuyin. Mga kababayan ko, deserve niyang pitikin ng itlog. Ganon mga kababayan eh, no? po dyan sa Davao Mafia and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Ako. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga. Kita mo, binaliktad si Asierto, di ba? Grabe si Digong talaga, grabe mga Duterte. Sa report ng Senate Blue Ribbon. Kaya ngayon, okay, bakit ka nagagalit? Kung itong mga nangyayari sa kanila is merong basihan. Merong ebidensya kaya nga nakulong patong-patong yung kaso. Tama ka, nene! Buti pa to si Nene, dating DDS, natauhan, naliwanagan. Kayong mga DDS dyan, ha? Nananatili lang naman kayo dyan kasi, di ba? Pinagtsatsagaan nyo na lang yan, di ba? Yung mga nagtatanggol sa mga Duterte, nagtsatsaga na lang naman kayo dyan. Kahit labag sa kalooban nyo yung ginagawa nyo. Parang yung mga vlogger ni Martin Romualdez, sa palagay nyo, iyon kalooban ng gusto talaga nila? Yun talaga yung prinsipyo? Hindi! Napipilitan lang sila! Tao ka mo! Napipilitan lang yung mga yan para ipagtanggol si Martin kung alam nyo lang. Nako, mga kababayan, nako! Sige, tuloy. Diba? Tapos sasabihin mo, kasi gawa-gawa lang naman yan. Anong gawa-gawa? Okay? Alam mo, mga tao na nagsasabi na gawa-gawa, hindi nila kasi matanggap. Hindi pa nag-sink in sa kanila. Kasi para sa kanila, alam mo yun, bayani or hero yun sa kanila. May mali na nga na ginagawa, hindi paninira. Okay? Hindi patas ang batas na ilalagay mo sa kamay mo. Tapos, kaibigan pa nila yung mga gumagawa ng illegal na droga. Alam mo yun, kahit yun lang ba, isipin mong mabuti. Ay, hindi nila maiisip yun, nene. Hindi nila maiisip yan. Kailangan munang mauntog nila ng 100 beses. Tuloy. Sabi ni It's Me, Enrique, Asierto is totally victim of the Dutae. So that he is the one of the witness in ICC, Boss Mike. Di ba? Wala na si Duterte, wala nang nagmamahal, mga baliw na lang. Sige, tuloy mo, nene.
Pilipino ka, pero kung hindi ka Pilipino, umalis ka na lang sa Pilipinas. Correct! O, di ba? O, ano? Di ba, mga kababayan? Tama si Nene ko. Tingnan nyo mga kababayan. Mga baliw na lang yung nagmamahal kay Duterte. Di ba? Oh, lapit kayo dito, mga DDS, kay Boss Mike. Sabi ni Trending Channel, eto. Tingnan nyo kung gaano kabaliw yung mga taga-suporta ni Duterte. Ayan, mga kababayan ko. Paano ba naman matatawahan yung mga ganitong itsura? Paano matatawahan yan? Mixed opinion. JC Piñarobia. Paano matatawahan yan? Tingnan nyo, ang lalakas ng tama. Ay, nako. Ewan ko na lang. Kung hindi itatabi sa pagtulog, jajakitan. Kung hindi jajakitan, pakakainin. Kung hindi pakakainin, kasama magkape ni Robin Padilla. Kaya mga kababayan, bahala na kayo dyan. So paano? Ayawan na, mamaya na tayo uli. Talakayin naman natin si Atong Ang dahil namataan daw sa Vietnam. Oo, mga kababayan, Oy, maraming salamat kay kay Leonora Brown, kay Maring Joji, kay Argo. Muli mga kababayan, hanggang dito na lang at kita-kita po tayo mamayang gabi. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.